Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong energy ng person ninyo. Anong nais niya sabihin sa inyo, anong mga iniisip niya, or naiisip ba kayo ng person ninyo? Tingnan natin ngayon. Spirit guys, send me messages. Ano bang nais sabihin sa kanila ng person nila? Energy ng person nila sa mga panahon na to. Ano ba yung mga nais nilang ipahiwatig? Ayan. I'm so attracted to you. My life is not as together as it seems. You speak to me through music. Attracted pa rin siya sa'yo. Kaso nga lang, na nagkalayo kayo, iba na takbo ng buhay niya kasi wala kang nga sa piling niya, no? You speak to me through music. Siguro sa mga napapakinggan niyang mga music, mga love songs, ikaw ang naaalala niya. Ano ba nangyari sa inyong connection? Tingnan po natin. Spirit guys, send me messages. Ano ba nangyari sa kanilang connection? Still, iniisip pa rin sila ng person nila. Iniisip pa rin kayo ng person ninyo at ano ba ang nangyari? Ano ba naging hadlang sa inyong paghihiwalayan? Spirit guide, send me messages. Ano pang energy ng person nila at ano ba nangyari sa connection na to? At ano ba ang mga posibleng mangyari pa sa connection na ito? King of Wands, Queen of Wands, Queen of Cups, Tower, King of Swords, Eight of Wands. Naku, meron ditong King and Queen of Wands, at Queen of Cups, King of Swords. Parang ano to malakas dito energy na dalawang couples. No? I mean, ikaw at yung person mo, pero maaring pareho kayong sa ngayon na meron ng kanya-kanyang person. No, maaring you are already involved with someone na pareho kayo, you are passionate, meron talaga kayong attraction. Tapos yung person mo, meron din nagmamahal sa kanya. Ngayon nagkatagpo ang inyong landas na sabihin nating nagkaroon ng attraction sa inyong dalawa, maaring gusto nyong, di ba, pero bago pa lumalim ang inyong connection, paano magiging, di ba, yung parang ang hirap kasi meron kanyang partner Kaya siguro minabuti na lang ng isa sa inyo, ng person mo or ikaw, na hindi na ipagpatuloy pa, na lumalim pa ang inyong connection kasi mahihirapan lang isa't isa. No, parang meron kayong kanya-kanyang partner, tapos nagkaroon kayo ng, sabihin natin, friendship. At since ayaw nyo maging complicated ang lahat, although meron kayong parang feeling sa isa't isa, is minabuti nyo na lang. No, para hindi na maging mawasak pa ang samahan ng bawat isa sa inyo as friend. At ganun din yung kanya-kanya ninyong mga relasyon. Pero ang mangyayari ito, magkakaroon kayo ng communication ng taong to. Maaring magkakausap kayo, magkakamustahan kayo ng taong ito. Pero
hindi natin masasabi. No, hangga't mahirap kasi if you are involved with someone else at siya rin with someone else, magiging complicated ang lahat. Pera na lang kung wala na kayo ng person mo at siya rin ay free na rin. Ibig sabihin, pag pareho kayong available, di ba? Pero magkakamustahan kayo ng person na to at maaring sa kamustahan yung yun, sa pag-uusap nyo yun, it will be just like a friendly talk. Yun yung nasa-sense ko. Hangman. Kaya nga talagang mas minabuti na lang na wala nang any actions pa. It's just nakahang lang kayo as yung connection ninyo at maybe just decided to be friends na lang para hindi na maging complicated pa. At gusto mo rin naman protektahan ang sarili mo, gusto mo rin naman protektahan yung partner mo dahil gusto mo naman yung partner mo di ba? Kaya siguro it's better for you to cut off na yung feelings na sabihin natin na maaring umusbong pa na, magsimula ng isang sigalot, di ba? Or still, meron talagang desire Parang, ang hirap yun, no? Parang pinipigilan nyo ang damdamin ng isa't isa para lang hindi maging magulo pa. Pero with this person thinking of you, attracted to you, speak to me through music, my life is not as together as it seems, simula nang nakilala ka niya, mahirap. Kasi pareho pa kayong nasa relationship. Kapag dumating ang panahon na if you are really meant for each other, maybe that's the time na pareho na kayong free. No, kapag pareho na kayong available at kayo ay nagtagpo muli, maybe that's the right time for you to be together. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Paano mo nga may express yung love for this person? No, maybe all you have to do is to express your love with your partner and siya rin express his or her love sa kanyang person. No, tingnan na lang natin ang panahon. Hindi naman dapat na isipin pa na parang hiwalayin mo yung partner mo, siya rin naman, para magsama kayong dalawa. Kasi maybe, ang connection ninyong dalawa is just being friends. Pero if you are really meant to be, hayaan nyo na lang yung panahon, di ba? Ano ba magiging takbo ng relasyon mo at relasyon niya? At kung pareho na kayong available, kung pareho na kayong free, na pareho na rin kayong healed, and sabihin natin totally naka-move on na with your partner. Pero, di ba, ang hirap. Kasi kung ngayon mo iisipin nyo, tapos samantalang meron siyang partner, may partner ka rin, di ba, parang napaka-complicated talaga. Sometimes, love is so complicated na hindi mo di ba, inaasahan na magkakaroon ka ng feelings or mahuhulog ang loob mo sa isang tao habang meron ka pang karelasyon. Ganun nga lang, bago kayo magsimula ng bagong relasyon, make sure na tapusin nyo muna yung isa. Kasi mahirap pagsabayin. Diba? At least kapag tinapos nyo yung isa, masaktan man siya, well, ganun talaga. Pero ang importante, huwag nyong pagsasabayin. Tapusin nyo muna yung isa, kung hindi na kayo masaya sa isang relasyon,
bigyan nyo muna ng space ang sarili ninyo, bago kayo magsimula sa panibagong relationship. Huwag niyong pagsasabayin. Okay? So, medyo wala akong masabi ngayon sa reading na to. Kasi minsan naman sinusubok ka lang talaga ng tadhana, 'di ba? Kung paano kakakapit sa tama o susubukan mo yung mali. Ang hirap, no? Kapag kasi damdamin ang pinag-uusapan, minsan hindi mo mapigilan na uungusan niya yung kaisipan. Pero nawa, pagdating sa isang relasyon, palagi niyong piliin yung tama. And what makes you happy? Na nandoon sa tama. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.